Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Narito kaming muli na magkakapatid sa iyong banal na harapan. Nagkakatipon kami, udyok ng pananampalataya at pag-ibig. Sinisikap naming ipagpatuloy ang mga pagsamba. Salamat, Ama, sa aming abang kalagayan. Patuloy mong ibinibiyaya sa amin ang pagkakataon at paraan para patuloy naming maisakatuparan ng pinakamahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat, Ama. Mahirap ang aming sitwasyon. Itinakwil kami ng maraming mga kapatid. Hindi kami makapasok ng kapilya para doon ay sumamba sa iyo. Salamat, hindi mo kami binibigo. Sa ganito naming mga pagkakatipon, lagi mong ipinadarama sa amin ang iyong kapangyarihan. Isinusugo mo lagi ang iyong banal na espiritu. Saan man dako kami naroon, nakasama sa pagsambang ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaaniwan. Pinalalakas mo kami. Pinasisigla mo ng aming pagkataong loob. Ito ang dahilan bakit kami hanggang ngayon ay matatag. Patuloy na itinataguyod ang mga paglilingkod. Sapagkat, Ama, ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Nagdaraan kami sa mga hirap ng buhay. Iba't ibang mga suliranin, mga pag-uusig at mga kahadlangan. Panginoon, salamat. Lagi mo kaming ginagabayan. Salamat sa patuloy mong pagmumuna sa amin. Hindi mo kami pinababayaan, lalo na sa panahon ng panghihina at panlulumog. Naroon ka, Panginoon, para kami alalayan at bigyan ng lakas. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama at maawa kang mamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos ang pagsambang ito. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mga aral na kanilang itinuro sa amin, pati na ng kapatid na Iranyo Manalo, noong sila'y nabubuhay pa. Lagi naming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba upang patuloy na magsilbing gabay namin at tanglaw sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Pakihanda mo pong lubos ang aming mga puso at tulungan mo po kaming mamalaging mga mananampalataya. Buong buo ang aming tiwala, Ama. Narinig mo na po ang aming mga panalangin at mamamalagi ka sa aming piling.
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na, ang pagkakaroon po ng mga anak at ang pagpapalaki sa kanila ay bahagi ng buhay may asawa. Hangarin po ng responsableng mga magulang na maging matatag ang kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Mga anak ay nakapagbibigay kaaliwan at karangalan sa mga magulang. Gayunman, meron din namang mga anak na nagiging dahilan ng kahihiyan at kalungkutan ng mga magulang. Ang ikapagiging mabuti po ng isang anak ay nakasalalay sa mga magulang. Kailangan po matutuhan ng mga magulang ang tamang pagpapalaki sa mga anak na ayon sa Biblia upang magsilbing gabay nila sa pagtupad ng kanilang mahalagang responsibilidad para sa mga anak. Sana po kung mayroong mga magulang na maliliit ng mga anak ay lubos na pakinabangan ang leksyon ito. Alang-alang sa kanilang mga anak, kahit po sa mga magulang na malalaki na ang mga anak at may mga apo na, ay pakinabangan din po nila maging katulong ng kanilang mga anak sa pagtuturo at pagpapalaki sa mga apo para lahat po ng miyembro ng kanilang pamilya, kanilang mga angkan, palagi sa matuwid na pamumuhay at sa tamang paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat ay magsama-sama sa bayang banal na pinangako ng Diyos. Ano po ang dapat maging pundasyon ng relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sa Tito 2:4, ang sabi ng Biblia, magsiibig sa kani-kanyang asawa. Magsiibig sa kanilang mga anak. Sa mga katwid, mga kapatid, ang pag-ibig po ang dapat maging pundasyon at dapat maghari sa pagsasama ng mga magulang at mga anak. Pag-ibig ang madama ng mga anak mula sa mga magulang, gayon din po naman, pag-ibig ang madama ng mga magulang mula sa mga anak. Paano po may padadama ng mga magulang ang pag-ibig sa mga anak? Ang pag-ibig po ba'y hanggang sa salita lamang? Hindi. Paano may padadama ng mga magulang ang pag-ibig sa mga anak? Sa unang Juan 3:18, ang sabi ng Biblia, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Tama na lagi nating sasabihin sa mga anak na mahal natin sila. Pero kung hanggang doon lang, mali. Huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Huwag humangga sa pagsasalita na, I love you, anak. Hindi po ito sapat. Kailangan po makita at madama nila ang ating pagmamahal sa kanila. Purihin natin sila sa mga mabubuting nagagawa nila. Maging maunawain naman tayo sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang. At maging matyaga sa pagtuturo at pagtutuwid. Ano pa? Dapat po maging pantay-pantay ang pagtingin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Walang favoritismo. Bakit? Pagkat pagmumulan po ito ng inggitan at pag-aawayan sa pagitan ng mga anak. Hindi rin dapat palakihin ang mga anak sa layaw. Sa sentidong pinagbibigyan sa lahat ng gusto. Lalo na kung mali o hindi angkop at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po yan? Maling pagmamahal.
mamaya po ay tuturo sa atin ang tunay na pagmamahal. Ano ang isa sa mga pangunahing bagay na dapat gawin ng nagmamahal na magulang sa kanilang mga anak? Kawikaan 22:6, ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Bakit hanggat bata pa, hanggat maliit pa yung anak, lalo na pag nagsisimula na magkaisip, dapat magsimula na ang pagtuturo. Turuan ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Hindi pwedeng kahit saan ay lalakad ang tao. Kailangan meron siyang daan na dapat ng lakaran. Yan ang mga tao ng Diyos. Paano ito matututunan ng tao? Mula pa sa pagkabata, ang mga magulang dapat magturo sa mga anak. Gaano po ito kahalaga? Ang sabi, pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ano po ang dapat maunawaan ng mga magulang? Ang pagtuturo po sa mga anak ay habang buhay na responsibilidad ng mga magulang. Kahit pa nga malalaki na ang mga anak. At kahit may sarili ng pamilya. Di ba? Kasi yung ating mga anak magkakaroon ng sariling anak. Tinatawag ng mga apo. Maging katuwang ang mga lolo at lola. Maging katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Lalo sa ating abang kalagayan ngayon, mga kapatid. Meron bang ibang magmamalasakit sa mga kabataan natin? Wala na. Itinakwil tayo ng mga kapatid sa ating paninindigan sa katwiran. Pinili natin sundin ang Diyos. Dulang tayo itinakwil. Pero hindi natin inalingtan. Bakit? Sumasampalataya tayong lubos. Ang ginawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya walang ibang magmamalasakit sa mga anak, sa mga kabataan, kundi tayo na mga magulang. Ngayon, higit kailanman. Lalong dapat maging matyaga sa pagtuturo sa mga anak ang mga magulang. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Nakasalalay sa mabisa at matyagang pagtuturo ng mga magulang ang ikabubuti ng kinabukasan ng mga anak. Paano dapat magturo ang mga magulang sa mga anak? Paano dapat palakihin ang mga anak? Efeso 6:4. Ang sabi ng Biblia, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sino may pananagutan niya? Klarong-klaro sa unahang bahagi ng talata. Mga magulang. So, ang tinatawagan dito, mga magulang, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Pero may pasbali. Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Mamaya ay lilinawin sa atin ang bagay na yan. Pero ang bigyan natin ng pagpapahalaga sa puntong ito ng ating pag-aaral, yung sinasabing ito ng apostol na si Pablo, na pananagutan ng mga anak, na pagpapalaki, ng pananagutan ng mga magulang, na pagpapalaki sa mga anak, ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga kapatid, itinuro ko ito sa atin sa nakaraang linggo. Dapat ituro at isalin ng mga magulang sa mga anak, pangunahin ang lahat ng mga aral ng Diyos. Ano ba ang mga bagay na dapat natin ginagawa at mga bagay na hindi natin dapat gagawin? Itanim natin sa kanilang mga puso ang pagkatakot sa Diyos upang lagi nilang sundin at paglingkuran ng Diyos. Sanayin din sila sa pagdalo sa ating mga pagsamba at pananalangin. Sabi nga sa atin sa nakaraang pagsamba ikwento natin sa kanila ang mga himala ng Diyos. Unang-una sa kabuuan ng iglesia,
Katapos sa ating sarili, sa ating sambahayan, kung paano ipinagmalasakit ng Diyos ang ating pamilya, lalo na sila. Sila'y maliliit pa, kami sakit, ang Diyos ang nagpapagaling. Yun, lahat po ng yan, isinasali ng mabuting magulang sa mga anak. Sa ano pa dapat sanayin ng mga anak? Hindi lamang sa pagsunod sa mga aral ng Diyos, kundi ang sabi pa ng Biblia, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina. Yun ang ating pag-usapan ngayon. Ano ang turo ng Biblia patungkol sa pagdidisiplina sa mga anak? Dapat bang mag-atubili ang magulang sa paglapat ng disiplina sa mga anak na nagkamali o nagkasala? Hindi. Ang magulang na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak ay hindi dapat mag-atubiling magdisiplina sa anak na nagkamali. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Hindi lang yung maling gawa per se. Napansin ba niyo mga kapatid? Kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Hindi masamang ugali. Masamang karakter. Dapat ituwid. Kung gayon, ang magulang na konsentidor at hindi nagdidisiplina sa mga anak, pinababayaan na ng mga anak na masanay na gumawa ng mali, lumaking masama ang ugali, hindi sila tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak. Gaano po kahalaga ang disiplina ng magulang sa mga anak? Kung hindi nagdidisiplina ang magulang sa mga anak, ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 19:18, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Kailangan ng disiplina. Pero kung ang magulang tumatangging magdisiplina, hindi ko po kayang disiplinahin. Lalo na kung kailangan paluin, maliliit pa. Hindi ko po kayang saktan. Sabi ng Biblia, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Ibig sabihin, ang buhay ng anak na hindi naturuan ng magulang at hindi dinisiplina sa kamalian, ang buhay niya sa inaharap ay wasak. Magiging wasak. Hindi magiging mabuti. Kaya ano po ang tagubilin ng Diyos sa mga magulang? Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Paano dapat magdisiplina ang magulang sa mga anak? Anong mahigpit na tagubilin ng mga apostol kapag naglalapat ng disiplina sa mga anak? Colossus 3:21. Ang sabi ng Biblia, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Katulad lang din ito ng sinabi ni Apostol Pablo kanina sa Efeso, huwag ninyong ipuyo sa paghihimagsik ang inyong mga anak. Ano ibig sabihin nito? Paano magagawa ng mga magulang na magdisiplina sa mga anak na hindi magtutulak sa kanila sa galit at paghihimagsik? Kailangan maging makatwiran at makatarungan ang paglalapat ng disiplina sa mga anak. Ano kailangan tiyakin ng mga magulang? Kailangan nilang tiyakin na ang ibubunga ng disiplina ay ang ikabubuti ng mga anak, hindi ang ikapapahanga. Paano? Huwag magpaparusa para lamang bigyan daan ang kanyang galit. Pero kasing ganyan eh. Sobra kung magdisiplina, sobra kung magparusa. Nilalatigo, may mga anak, magulang ang kanilang anak na nagkamali, nilalagay pa sa sako, sinasabi pagkatapos, saka pinapalo. May mga magulang, binubugbog ang kanilang anak. Marami ng mga narinig tayong mga tunay na pangyayari na ganyan. Ano po ang dapat maging panuntunan o saligan ng mga magulang sa pagdidisiplina sa mga anak? Ang pagtuturo at pagtutuwid sa pagkakamali upang wag silang mahirapi sa mali. Yan ang dapat nasa isip, nasa puso ng magulang.
Kaya nila dinidisiplina at pinarurusahan ng mga anak. Para wag mahirati, wag masanay sa maling gawa. Magbago, ituwid yung mali. Masanay sila sa tamang kondukta ayon sa mga aral ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga anak ay mauhubog ng mga tunay na Kristiyano at mabuhay na kasama ang Diyos. Meron pa bang bumuti pa sa kalagayan ng mga kabataan? Nakasama nila ang Diyos sa kanilang buhay, mga kapatid. Ito na po ang pinakadakilang kapalaran na maaaring may pamamana ng magulang sa mga anak. Pero kailan po ito matutupad? Kapag nagawa ng mga magulang ang mabisa at matyagang pagtuturo sa mga anak na kasama ang Diyos. Ano po ang mabuting ibubunga ng disiplina ng magulang sa mga anak? Sa Hebreo 12:9, ang sabi ng Biblia, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay iginagalang natin sila? Totoong-totoo ito, mga kapatid, di po ba? Sino ba ang mga anak na napastangan sa mga magulang? Eh di yung mga anak na hindi naturuan at walang disiplina. Dito po natin makikita gaano kahalaga ang pagtuturo at pagdidisiplina ng mga magulang sa mga anak mula pa sa kabataan. Ang mga anak na lumaki sa pagtuturo at disiplina ng mga magulang ay mga anak na karangalan at kaaliwan ng mga magulang. Sa kabilang dako, ang mga anak na pinabayaan ng mga magulang na lumaki na bahagya lamang ang pagtuturo at hindi na disiplina ay mga anak na kabiguan at sakit ng loob ng mga magulang. Gaano karami ang mga magulang na halos araw-araw ay lumuluha dahil sa kabiguan at problemang dala-dala ng mga anak. Kaya nananawagan kami sa mga magulang, huwag tayong magsasawa at manghihimago sa pagtuturo at pagdidisiplina sa mga anak. Paano naman dapat tanggapin ng mga anak ang disiplina ng mga magulang? Sa Hebreo 12:6-8, tulad ng disiplina ng Diyos sa atin. Bakit ba dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Tayo, ng mga anak niya. Ang sabi ng Biblia, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ng mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Kaya tayo dinidisiplina. Kaya tayo pinarurusahan ng Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sapagkat tayo'y mga anak niyang itinuturing. Ano kung gayon ang ibig sabihin kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos? Ang sabi pa, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Ito po sana ang makatawag ng pansin sa atin, lalo sa mga anak. Kung hindi na tayo pinapansin ng Diyos, kahit nagkakamali o nabubuhay sa kasalanan at pagkatapos iniisip natin na pinagbibigyan na tayo ng Diyos, mali. Maling analysis. Maling pag-unawa. Kapag hindi na tayo sinasaway at pinarurusahan ng Diyos, ibig sabihin, itinakwil na tayo. Hindi na tayo anak ng Diyos. Hindi na niya tayo mahal. Yan ang tunay na kahulugan ng hindi pagdidisiplina at pagpaparusa. At ang mabigat nito, ang parusa ng Diyos ay ang kamatayan sa apoy sa araw ng pag-uukom. Ganito rin sa mga magulang. Kapag ang magulang ay hindi sumasaway at nagpaparusa sa anak, hindi niya tunay na mahal ang anak. Hindi tunay na anak ang turing niya sa kanyang anak. Pang literal na tunay niyang anak, pero ang turing niya parang hindi niya anak. Kasi hindi niya tinuturuan. Hindi niya sinasaway kahit mali. Alam niyang ito ang magsasadlat sa kanya sa kapahamakan pagdating ng araw. Tandaan natin, mga kapatid,
Ang Diyos po ay nagpaparusa sa minamahal na anak upang huwag mahirati ka sa kasalanan at huwag maparusahan, lalo na sa araw ng paghuhukom. Kaya ano ang dapat maging reaksyon ng mga anak kapag sila'y pinarurusahan bilang pagtutuwid at pagdidisiplina? Ang sabi ng Biblia, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Yan tayo mga kapatid, di ba? Mga magulang. Ang iba'y mga matatanda na. So, sabi nga bat-bat na tayo ng karanasan. Pinanday na tayo ng mga pagsubok. Pero hindi lahat ng pagsubok. Hindi lahat ng ating mga nararanasan, mga kahirapan, mga tinitiis natin ay dahil sa pagsubok. Merong parusa at disiplina ng Diyos. Kaya tayo pinahihirapan ng Diyos. Pero ang sabi, tiisin ninyo. Yun ang ating ginawa at patuloy na ginagawa. Pagka medyo tayo nahihirapan, pagka inabot tayo ng indulto sa buhay, nagbubulay-bulay tayo, saan tayo nagkamali, anong pagkukulang natin. Nagpapaalaala ang Diyos. Tinuturuan niya tayo, dinidisiplina niya tayo, pinarurusahan niya tayo. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap. Tinitiis natin ang lahat habang nanunumbalik sa Kanya. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, yung pagkukup-kup, yung pagkalinga at paglingap ng Diyos ay sumasa akin. Ganyan din sa mga anak. Yan ang inyong maunawaan, mga kabataan. Ang mga magulang, hindi na nasisiyahan na kayo ay nasasaktan. Pero kailangan gawin ang pagpaparusa at pagdisiplina kung nagkakamali o may ginawang masama. Sapagkat ang turing sa inyo ay tunay na mga anak. Tiisin ninyo. Hindi lang kayong nagtitiis, pati ang mga magulang, tinitiis namin. Makita kayong nahihirapan. Pero yan ay sa ikabubuti ninyo. Para kayo ay maging mabubuting mga Kristiyano, maging mabubuting mga anak ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ano katangian ng Diyos kung nagpaparusa man siya sa atin, kung minsan dahil sa ating pagkakamali. Sa Panagoy 3:31 hanggang 34, ang sabi ng Biblia, bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Mahabagin ng Panginoon, hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Opo, kung minsan tayo nasasaktan at nahihirapan kapag pinarurusahan ng Diyos, may mga sandali naghihirap ang ating kalooban sa mga pagdurusa, bunga ng ating kasalanan. Nawalit ang sabi ng Biblia, hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan. Hindi nalilingit sa Panginoon kung naghihirap ang ating kalooban. Mga kabataan, ganito rin ang damdamin namin bilang mga magulang ninyo. Kapag kayo aming itinutuwid at dinidisiplina, ginagawa namin yun sapagkat mahal namin kayo. Alam namin nasasaktan at nahihirapan kayo at kung minsan ay naghihirap ang inyong kalooban kapag kayo ay aming kinakastigo. Pero ang lahat ng ito ang aakay sa inyo sa matuwid at malinis na pamumuhay at magdadala sa inyo sa isang mabuting kalagayan. Ano yun? Na saan man kayo makarating at anuman ang inyong gagawin, kasama ninyo ang Diyos. Wala nang hihigit pa sa kalagayang kasama ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Maiwan man namin kayo, bunga ng kamatayan. Masaya ang mga magulang at panatag ang kaloobang bababa sa libingan. Sapagkat nakikita ang mga anak, mabubuting mga anak, patatag sa pananampalataya
at nasa ilalim ng pagkalinga ng Diyos. Huwag kayong ihiwalay sa mga aral na itinuro namin sa inyo. Yan ang magbibigay sa inyo ng mabuting kapalaran sa buhay na ito. Higit sa lahat, yan ang maghahatid sa inyo sa kaligtasan. Maawa sana ang Ama na magunita ang mga anak, lalo na kung hindi kapiling ng mga magulang na narito ang kanilang mga anak. Sana'y pakinggan ng Ama ang panalangin ng mga magulang patungkol sa kanilang mga anak. Dinggin din ng Diyos ang panalangin ng mga anak. Bigyan ng katupar ng kanilang mga pangarap, lalo't kung hindi naman dabag sa kanyang kalooban. Maawa sana ang Diyos. Ang bawat pamilya ay patuloy na mabuhay sa ilalim ng pagkukup at pagkalinga ng ating Diyos na mapagmahal. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Napakasarap sa pakiramdam kung ang mga magulang nakikita ang mga anak. Ang mga anak ay mabubuti. Lumaki sa mga aral ng Diyos. Mga anak na mananampalataya. Inaani ang bunga ng pagsisikap ng mga magulang na ang mga anak ay palikid sa mga aral at disiplina ng Diyos. Kaya ang mga anak, pagka nakikita ng mga magulang na masunurin, may magagandang asal at kondukta, nagpapahalaga sa paglilingkod, lalo na sa mga aral ng Diyos. Maligaya ang mga magulang. Kahit mabigat ang mga pagsubok, naaaliw ang mga magulang. Lumalakas kahit ang katawan ay mahina. Salamat ng marami sa leksyong ito na ngayon ay sinariwa namin sa pagsamba. Napakahalaga nito, Ama, lalo na sa aming amang kalagayan. Maawa ka sa mga magulang na narito. Tulungan mo po na may sa katuparan naming mabuti ang aming mga pananagutan sa kapakanan ng aming mga anak. Tulungan mo kaming bigyan ng bisa at kapangyarihan. Ang mga anak naman ay laging matutunan nila ang pagsunod sa mga magulang, ang paggalang at pagtugon sa mga panawagan ng mga magulang. Sa lahat, sundin nila ang mga aral ng Diyos na itinuturo sa kanila. Magsilbing gabay at tanglaw nila sa buhay nila habang narito sa mundo. Maiwan man ng mga magulang ang mga anak, panatag ang kalooban ng mga magulang sapagkat sumasampalataya pagdating ng takdang panahon, pagdating ng pagkabuhay na maguli, makikita muli ang kanilang mga anak at sama-sama silang maninirahan sa mayang banal na iyong ipinangako. Natupad ang pangarap namin na hanggang sa mayang banal ay sama-sama kami sa pagpupuri sa iyo, Ama. Napakasarap sa pakiramdam. Masarap sa pag-unawa na laging ito ang nag-aari sa aming mga isipan at mga puso. Ang magiging kapalaran naming lahat kasama ng mga anak pagdating ng araw ng kagantihan. Huwag mo kaming bibiguin, Ama. Huwag mong bibiguin ang mga magulang na nagsikap.
Patuloy mong pamulan at gabayan ang aming mga anak. Panginoong Yesus, pumagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming iwan, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. Lalo na ang mga anak. Lagi mo silang hawakan mahigpit. Huwag silang lalayo sa iyo. Mahalin din ang kanilang karapatan. Magpatuloy sa paglilingkod sa iyo kahit anong mangyari sa buhay nila. Sa iyo sila laging manalig. Hindi mo sila pababayaan. Ama, maawa ka po sa aming mga kapatid na patuloy na nagtitiis ng mga pag-uusig, mga nagtatago pa. Merong nagtitiis pa rin sa bilangguan. Maawa kang kaliwin mo silang lahat. Bigyan mo ng kagalakan sa puso nila. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Tulungan mong makalaya na po sila at makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ang mga may sakit pagalingin mo, lalo na kapatid natin eh. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lahat po kami patuloy na magkaisa sa matatag na paninindigan. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming susundin. Maghanap po namin inihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen.